Sa video natin ngayon, ating alamin ang mga dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon, I never knew you, na kung sa Tagalog pa, hindi ko kayo nakikilala. Dito pinapakita ng ating Panginoon yung pagiging pamilyar natin sa Diyos. So, kinakailangan nating magkaroon ng ugnayan sa Diyos para magkaroon tayo ng malapit na makilala natin siya ng lubusan. Ayon sa Mateo, chapter 7, verse 21 to 23, ganito ang sinabi natin, Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ganang sipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. May tatlong dahilan na dapat nating malaman. Sapagkat ang salitang ito ay hindi sugar-coated. Hindi ito napapalamutian ng asukal na madaling tanggapin, kundi ito'y katotohanan ng kapalaran na magsasabi ng kapalaran sa huli na ito ay puno ng pighati at kapaitan at kapahamakan ng kasasadlakan ng bawat isa na maririnig ang mga salitang ito. I never knew you, hindi ko kayo nangakakilala. Una, ang usapin dito ay kung paano natin kinikilala ang Diyos. Now, sino ang nagsasalita? Ang Diyos ba? Ang Diyos Ama ba? Ang Diyos Anak ba? O ang Holy Spirit? Now, kinakailangan natin makilala. Ang sabi ng Panginoon, yung nakakaalam sa kalooban ng Diyos at ginagawa ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito na kailangan ang tao ay mayroong ugnayan sa Diyos Ama at tinutukoy ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag na sense of familiarity sa bawat busis na ating maririnig. Sapagkat tayo ibinigyan ng Diyos ng sense of familiarity, tulad halimbawa sa isang mag-anak, na ang busis ng kanyang tatay ay napapamiliarize ng kanyang anak. Ang busis ng kanyang nanay ay nagiging pamilyar sa kanya na bagamat hindi niya nakikita, nasa labas siya ng bahay, kapag ang nanay niya nasa loob ng bahay ay tumawag, nasisense ng isang bata ang busis. Nagiging familiar sa kanya ang busis at ito nagre-response siya base sa busis na kanyang naririnig. Ganon man din sa busis ng kanyang ama. Maging sa busis ng kanyang mga kapatid. Nagiging familiar ito sa tao. Ito ang kaloob na binigay ng Diyos na makilala sa pamagitan ng busis kung sino yung nagsasalita, sino yung tumatawag. Kung titingnan natin dito yung busis ng ating Panginoon, may pinatutungkulan siya. Ang pinatutungkulan niya dito, kung paano natin makilala ang Diyos. Kaya nga, makikita natin na sa pagsasalita ng ating Panginoon, sino ba ang nagsasalita? Ang Diyos Ama ba? Kapag ang Diyos Ama ba ang magsalita, ano ang ating maririnig sa Kanya? Kung ang anak ba ang magsasalita, ang ating Panginoon, ano ba ang ating maririnig sa Kanya? Ano ba ang tungkol sa sasabihin niya? Ano ba ang kanyang pinatutungkulan kapag ang tinig ng anak ng Diyos ang ating marinig o kaya ang tinig ng Holy Spirit? So ito ang mahalaga na ating talakayin sapagkat kinakailangan nating makilala din. Sabi na Panginoon, hindi ko kayo nakakilala. Sasabihin man din ng Diyos Ama, hindi ko kayo kilala. Hindi nyo alam kung anong kalooban ko. Kaya hindi nyo ginagawa kung anong kalooban ko. Kaya ibig sabihin, mahalaga kaibigan na ating maunawaan ang layunin na ito ng Diyos na sinasabi niya sa Mateo. Sapagkat si Jesus, siya ang boses ng Ama. Siya ang boses ng salita ng Ama.
ayon sa John 17 verse 8. So John 17 verse 8, makikita natin dito, sinabi niya, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. So mahalaga sa ating pakikinig kung sino ang nagsasalita. Ano ang kanyang sinasabi? Saan lang ito nanggaling? Ang kanya bang salita, ang kanya bang boses na nagtataglay ng salita ay mula sa Diyos Ama? So mahalaga na ating makilala ang Diyos na ito na nagpahayag sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So kinakailangan natin maunawaan na si Jesus, siya ang boses ng Ama. Siya ang boses ng tinig ng Ama sa salita ng Diyos. Kaya nga, mahalaga na maunawaan natin. Ayon sa Hebreo chapter 1 verse 1. Sinasabi dito, the Father's voice through the mouth of the prophet. So ang boses ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta. So yung sabi dito, Hebrews chapter 11 chapter 1 verse 1 verse 1. Sabi dito, God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophet. So ang Diyos, pinapagtaglay niya ng kanyang tinig, ng kanyang salita, ang mga propeta. So mahalaga nating maunawaan, sino bang nagdadala ng tinig ng Diyos upang ating makilala at malaman natin kung anong kanyang kalooban. So dito pinatutungkulan ng ating Panginoon ang kalooban ng Diyos Ama. Paano natin malaman ang kalooban ng Diyos Ama? Paano natin malaman kung anong kanyang sinasabi? Sa pamagitan ng pakikinig, sa pamagitan ng salita ng Diyos na dinadala sa atin. Kaya naman, ayon sa 2 Pedro chapter 1 verse 21. Sabi dito, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So ibig sabihin, yung mga lalaki ng Diyos, men of God, men and women of God, na nagdadala ng tinig ng Holy Spirit sapagkat narinig nila ito at kanilang sinasabi base sa udyok ng Espiritu Santo. So mahalaga na maunawaan natin ang bagay na ito sapagkat dito nakasalalay kung paano natin nakikilala ang Diyos. Paano natin makilala ang Ama, paano natin makilala ang Panginoon, at paano natin makikilala ang Holy Spirit, at kung paano din naman sila nagpapakilala. So ito ang mahalaga. Sapagkat ang salitang ito ay never knew you, dapat ngayon palang bigyan natin ito ng pansin. Mahirap kung sa huli na natin ito mabigyan ng pansin. At wala na tayong pagkakataon pang alamin dahil huli na. Itataboy na ang tao na ito na hindi nakakilala, hindi nakakaalam sa Diyos. Kaya naman, mahalaga na matunghayan natin. Sabi ito, but holy men of God speak out. They are the voice of God. They speak dahil nakikilala nila ang Holy Spirit. Nagpakilala ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapakilala. At kapag ang kanyang pagpapakilala ay tinatanggap natin, tatanggapin natin, makikilala din naman natin. Kaya sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ibig sabihin, makikilala natin ang Diyos kapag binigyan natin ng pansin, paano kilalanin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi lang iisa ang dapat nating makilala. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, alamin niyo kung ano ang kalooban ng Ama
At pag nalaman nyo kung ano ang kalooban ng Ama, gawin nyo ang kalooban ng Ama. Ngayon, ano ang sinasabi ng Ama? Ito ang sinisinta kong anak, na lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. So, ang ibig sabihin, kinakailangan nating makilala paano nangungusap ang Diyos sa atin. Paano nangungusap ang anak sa atin. Paano nangungusap ang Holy Spirit sa atin. Kaya malaga na magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang layunin ito ay upang imulat tayo sa buong katotohanan. Na huwag tayong humantong sa kung kailan huli na ang lahat. Nasasabihin na ng Panginoon Jesus, I never knew you. Sapagkat ni minsan sa buhay natin ay hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na kilalanin ng Diyos. Paano makilalanin ng Diyos? Sa kapanahon natin ngayon, ipinakikilala ang Diyos sa pamagitan ng mga religion. Sa pamagitan ng mga grupo na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit kung puro sugar-coated ang kanilang ipinangaral sa inyo at hindi ang buong katotohanan, mahihirapan po tayo dyan. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon, my sheep hear my voice. Sinabi ng Diyos, Ama, my sheep hear my voice. Sinabi ng Holy Spirit, my sheep hear my voice. So, ang ibig sabihin, kinakailangan magkaroon tayo ng familiarity sa tinig ng Diyos. Maging familiar sa atin ang tinig ng Diyos sapagkat ito yung buong katotohanan. Kapag ang Diyos ang nagsalita, ang Diyos Ama, ito yung nagtataglay ng utos na may plano at layunin. Ganon sinunod ng ating Panginoon ang kalooban ng Ama. Ang kanyang plano at layunin ay upang tubusin ang tao sa kasalanan. Ano ang kalooban ng ating Panginoon? Ang kalooban ng ating Panginoon ay iligtas tayo, gawan tayo ng mabuti, pagalingin kung mayroon tayong karamdaman, tugunan kung mayroon tayong pangangailangan. Ang pangangailangan ng isang bulag ay upang siya makakita, ibinigay ng ating Panginoon. Ang pangangailangan ng isang namatay, ibinigay ang buhay, ibinalik ang buhay at siya nagkaroon ng buhay. So sa anumang kaparaanan, gumagawa ang Panginoong Hesus para sa ikabubuti ng bawat tao. Ngayon, ang Holy Spirit naman, ano ang kanyang gagawin? Ano ang kalooban ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao? Kapag ang tao ay handang tumanggap sa mga bagay ng Diyos, maging sa malalim ng mga bagay ng Diyos, yan ang gawa ng Holy Spirit. Yung ma-discover natin, malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, sa personal nating buhay. Yun ang kalooban ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magpapahayag upang tayo ay makaalam patungkol sa mga bagay ng Diyos. Kaya nga, mahalaga na hindi lang natin binabanggit ang tungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kinakailangan natin makilala ang tungkol sa Ama. Makilala natin ang Ama, makilala natin ang Panginoon Hesus, makilala natin ang Holy Spirit sapagkat sa ganitong paraan, mauunawaan natin ang salita at ang buong katotohanan sapagkat ang katotohanan ay hindi lang nakasalalay sa iisa, kundi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At kung tayo ay magpapakalalim sa katotohanan ito, ang Diyos Ama, siya ang Diyos ng banal na plano at layunin. Ang ating Panginoon, siya naman ang Diyos ng ating mga kaluluwa. Siya ang tagapagligtas ng tao. Ang Holy Spirit naman, siya ang Diyos ng kapangyarihan at ng kapamalaan. Siya naman ang Diyos na gumagawa ng tanda, himala at kababalagan. Ibig sabihin, dito umiinog ang Diyos na hindi nagbabago. Iisa ang Diyos Ama, iisa ang Diyos Anak, iisa ang Diyos Espiritu Santo na walang hindi mabibilang natin na isa, dalawa, tatlo, kundi iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak. Hindi ito ibig sabihin na iisang persona, kundi tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa kanya-kanyang tungkulin sa kabuuhan. Ang Panginoong Hesus, sumunod siya, tinanggap niya ang plano at layunin ng Ama. At ang Holy Spirit ay sumunod sa plano at layunin ng Ama para suportahan ang ating Panginoon Hesus sa kanyang pagkakatawang tao. Ngayon,
matapos na magtagumpay ang Panginoong Hesus sa krus, sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Ama. Ang Holy Spirit, siya ang front ng ating Panginoong Hesus. At ang nasa likod ng Panginoong Hesus at ng Holy Spirit ay ang plano at layunin ng Diyos Ama. Yun ang kinakailangan nating maunawaan. Kailangan nating makilala sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ang pagiging isang membro ng isang iglesia o isang samahan ay doon tayo babatay. Kinakailangan nating malaman, tanong ninyo, alamin nyo, ang mga salitang ito na sinabi ng Panginoon Hesus kung paano natin siya makilala. Sabi niya, sapagkat kapag hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos, Ama, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Hesus, hindi natin alam kung anong kalooban ng Holy Spirit, sa huli wala tayong magagawa. Kundi gagawin natin kung anong gusto natin, kaya sinabi ng ating Panginoon Hesus, hindi ko kayo nakakilala. Sapagkat ni minsan hindi sumagi sa kanilang isipan, kilalanin ng Diyos na ito. Kaya kaibigan, sa oras na ito, kung tayo napagpala sa ating video, kung hindi ka pa nakapag-follow sa aking bahay, please follow, share, comment and share upang makapagpatuloy tayo sa pagbabahagi ng mga itong katotohanan mula sa mga salita ng Diyos na kailangan nating maunawaan higit sa lahat nitong mga huling araw. Sapagkat sa huling araw, ito ang sasabihin ng ating Panginoon Hesus kapag hindi natin siya kinilala ngayon. Sa huli, itataboy niya tayo sa kanyang presensya. Nawa tayo na pagpala sa mga salita ng Diyos, sa Diyos ang papuri. Amen.